Let's take this place. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. Oh, Lord, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, church. Nandiyan pang Espiritu ng Panginoon. Tayo sabik sa kanyang presensya, magpapilid. Gusto ng Panginoon, mananamba sa Kanya. Gusto ng Panginoon, ang totoo, sumasamba sa Kanya. Sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, naghahanap ang Panginoon. Siya'y sabik sa pagpupuri. Hallelujah, na inaantay ka ng Panginoon. Na darating ang araw na tayo'y malaya. Na wala na tayong pag-iilagan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ang ating Panginoon at sa wala pong pagtatagal ay tayo po ay kakain naman ng salita ng ating Panginoon. At hihiling ko na may pagbuklatan po kayo sa akin, sa Biblia. Praise God. Kung meron po kayong mga Bible, tayo po ay magbubuklat sa aklat po ng 1, chapter 4, verse 24. Babasa po tayo ng dalawang book. Ang isa po ay Psalms 150 verse 6. Sabi po ng John 4:24, babasahin ko po sa English, God is a spirit, and His worshippers
must worship in the Spirit in truth. At ang sabi po sa Psalms 150 verse 6, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin po natin ang ating banal na Diyos. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama sa langit. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya na amin pong nadarama sa oras pong ito. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Tinataas ko, Panginoon, hallelujah, ang pagkabasa ng iyong mga salita. Gamitin niyo, Panginoon, ang aking mga labi. Itago niyo po sa inyong likuran. Magbigay ka, Panginoon, ng pagpunas, Panginoon, sa bawat lalabas sa aking labi na may taas ka, O God, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalang aming tatanggapin at aming tinanggap na, Panginoon, sa bawat minuto sa aming buhay. Dinadalangin ko, Panginoon, ang espiritu ng pagkaalinlangan sa oras na ito. Sinasaway ko ang espiritu ng hindi pagkaunawa. Sinasaway ko ang espiritu ng kalamaran sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus. At pinapakawalan namin sa pangalan mo, Jesus, ang kalayaan at pagkaunawa sa iyong banal na salita. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen and Amen. At bago ka umupo, tapikin mo ang katabi mo at sabihin mo, I love you. I love you. Praise the Lord. Malaya na po tayo makakaupo. Amen. Sis. Malaya na ba tayo mga kapatid? Amen. Meron na po tayong kalayaan ngayon mga kapatid. Anuman ang hadlang, anuman ang gawa ng kaaway upang hadlangan tayo mga kapatid, hindi po siya magwawali. Amen. Alam naman natin na pagka meron pong gagawing revival ng ating Panginoon, gagawa talaga siya ng hadlang. Pero pag hindi po natin ito in-entertain, mas malaya po makakakilos sa ating Panginoon. Hallelujah! Sa oras na ito, kapatid, dadalhin ko po kayo sa isang mensahe na meron pong pinamagatang, your worship is essential. Sabihin po sa katabi mo, your worship is essential. Your worship is essential. Ang iyong pagsamba ay mahalaga. Amen. Amen. Ano ba ang essential sa ating araw-araw na buhay? Our generation today, mga kapatid, sa mga kabataan, hindi na po sila mabubuhay kapag walang gadgets. Amen? Pag walang cellphone, subukan mong tanggalin ang cellphone ng mga kabataan ngayon at ang sasabihin nila, ano ang aking gagawin? Aking po yan na-experience sa aking observation sa mga kabataan. Kapag tinanggal mo ang cellphone, minsan nawalan kami ng internet. At ang sabi ng kasama ko sa bahay na bata, what I will do? Ang sabi ko, many things. Read books, read Bibles. But ang focus ng kabataan, mga kapatid, ang kanilang essential ay napakahalaga this generation, yung mga gadgets. Naagaw ang kanilang atensyon sa pamagitan ng gadget sapagkat yan po yung kanilang kinagisnan. Diyan po sila namulat kapag wala yung gadget na hawak nila, ang pakiramdam nila ay bored. Amen? Everybody say bored. Ang mga tao, walang peace of mind kapag walang pera. Hindi sila makakakilos, mabatid ng malaya kapag walang pera. Ang sanlibutan, mabatid, nakadepende sa pera. Sapagkat ang pera, mabatid, minsan kapag hindi mo naunawaan, ang pera ang magpapatakbo sa iyong buhay. Amen. Pero tayong mga Kristiyano, mabatid, kung ating pong maunawaan, ang pera, mabatid, ginagamit lang natin para sa ating mga essential needs.
Huwag po nating ma-misinterpret ang pera sapagkat sabi ng Bible, the money is the root of evil. Pero kapatid, kung gagamitin natin ang pera sa mabuting paraan, ito po ay magiging kapaki-pakinabang sa ating mga buhay. Amen. Hindi ko po sinasabi na masama ang yumaman sapagkat lahat naman tayo ay gustong yumaman. Amen. Sino po nang ayaw ng pera? Ibigay niyo sa akin. Tatanggapin ko yan at lalong sasabihin ng iba, si Pastor, baby face. Hindi na po tayo magsasabi ng mga ibang bagay mabatid dito sa pulpito. Si Pastor pinagpapala niya. Your worship is essential. Hindi mabubuhay kapag hindi in sa sanlibutan. Amen. Amen? Meron ba dito mga Kristiyano kapatid na nasa church pero in na in ang buhay nila sa sanlibutan? Tayo pong mga Pentecostal Christian kapatid, pinabago ng Panginoon araw-araw. Hindi po tayo nananatili at nagbabalik buhay sa sanlibutan, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia, makikilala mo ang mga totoong Kristiyano sa kanilang mga gawa. You will know them by their fruits, mga kapatid. Kaya kung tayo man ay inuusig minsan, hindi lang minsan, talagang palaging inuusig ang mga totoong Kristiyano. Alam niyo ba, mga kapatid, ang Diablo ay galing sa truth. Bakit, mga kapatid? Si Lucifer ay galing po sa heaven. From heaven, mga kapatid, siya po ay nakurap ang kanyang isipan. Siya po ay nagkaroon ng masamang puso at isipan at dumating ang kanyang pagre-rebellion sa ating Panginoon. Dumating, mga kapatid, ang kanyang isipan na magiging kapareho niya ang Panginoon at nagkaroon na siya ng desisyon na magiging kapantay ng Diyos. Dahil sa katotohanan, lumabas ang Diablo at naging makasalanan. Alam niyo ba, mga kapatid, meron po ngayon na lumalabas sa katotohanan at nagiging masama at nagiging famous pa. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, hindi po ito marites. Meron po tayo, mga kapatid, na galing sa United Pentecostal Church. Amen. Na ngayon po ay famous. At nag-aangkin na siya, mga kapatid, na siya po ang Diyos. Siya po ay nag-backslide at tumalikod, lumabas sa organisasyon. At ang pangalan po ngayon ay sikat na siya ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy. Dati po siya, mga kapatid, nag-Bible school sa ating pong organisasyon ng Pentecostal. At alam niya, mga kapatid, ang tamang doktrina, mga kapatid, na meron lang isang Diyos. Meron lang isang paglilingkuran at isang pangalan. Pero nang siya po ay tumalikod, galing sa katotohanan, mga kapatid, naging taliwas ang pagtuturo. Alam naman po natin ang sabi ng Biblia, layuan mo ang mga anyo ng kasamaan at mag-ingat tayo sa mga bulaang mga propeta. Kapag lumabas, mga kapatid, sa katotohanan, sigurado, mga kapatid, ang kanyang ipapangaral ay malayo na sa katotohanan. Wala pong lumabas, mga kapatid, na Kristiyano na mayroon pong pusong rebellious na hindi po nag-repent. Hindi po pagpapalain ng Panginoon ang lalabas sa katotohanan at sila po, kapatid, ay pagpapalain. Hindi po mangyayari yun. Hanggat hindi sila magre-repent at magpag-usap, magpapaalam, magbibigay paggalang sa kanilang naging unang spiritual parents, tandaan natin, mga kapatid, wala pong blessing. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hindi ko na po ulit-ulitin ang pangalan ng lumabas na pastor na yan. Nang siya po ay lumabas, mga kapatid, nagtayo po siya ng sarili niyang doktrina. At ang kanyang doktrina, habang lumalaki sila, mga kapatid, alam niyo ba, inabot na sila ng almost 6 million. Mas marami pa sila sa buong Pentecostal, UPC. Nagkaroon siya ng ibang sistema hanggang sa na-reveal, mga kapatid, ang tunay niyang espiritu. Kasi pag lumalabas ka, mga kapatid, nag-iiba yung espiritu.
Nung siya po ay lumabas, nagkaroon ng mga vision sa kanya daw na siya po yung Kristo na kapalit ngayon ng aming Panginoon. At sinasabi niya na mapatid ang kanyang sarili na siya yung appointed Son of God. At ang sabi ng Biblia napakalinaw na kung merong magpapanggap, mapatid, na magsasabing siyang Kristo, yung po ay bulaang Kristo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Marami mapatid naggaling sa katotohanan, lalabas sa katotohanan. Kaya nga mapatid, tandaan nyo, wala pong doktrina na nagsasabing marami ang Diyos. Kaya nga kahit yung lumabas sa katotohanan, sinasabi niya isang Diyos pa rin. Dahil alam niya, kahit ang diablo mapatid, alam niya kung sino ang Diyos niyang pinaglilingkuran. Ang sabi ng Biblia, nanginginig pa nga mapatid. Alam ng diablo na kung sino ang kanyang Diyos. Kaya ngayon mapatid, yung lumabas na yun, ang sabi niya, praise the Father. Hindi natin alam kung sinong Father ang pinipraise niya mapatid. Sapagkat sinasabi niya, siya na yung appointed Son of God. At ang pangalan ng Panginoong Jesucristo pinalitan na ng kanyang pangalan. Papayag ba tayo doon, mapatid? Ang pangalan ng ating tagapagligtas ay ibang pangalan? Kaya nga mapatid, ito po isang patunay na kapag ang katotohanan, mapatid, merong nanggagaling sa katotohanan na lalabas. Kaya nga yung mga lumalabas na nagpapanggap ng Pentecostal, yung po yung nagiging kasiraan mapatid sa ating mga apostolik. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo mapatid, yung mga lumalabas na nagsasabing akala nila sila'y tama, pansinin po natin ang kanilang mga buhay. Sasabihin nila sila mga devoted mapatid, pero ang kanilang ginagawa pagkatapos devoted na sila. Devoted mapatid sapagkat may hawak na po silang mga alak. Amen. Hindi ba nakakahiya sa ating Panginoon na nakikipaglaban pa tayo at sinasabi natin, meron bang ganyang church? Minsan marinig mo, meron bang ganyang pastor? Nagbablock pa? Amen. Amen. Facebook, mga kapatid, is a personal ng isang tao. Meron po tayong kalayaan kung ano po ang gusto natin gawin. Sapagkat may mga bagay, mga kapatid, na hindi na natin dapat pinapalaki at hindi natin pinapatulan. Sapagkat kung atin pong gagawin, mga kapatid, yung bagay na yun is our secrecy. Ito po yung ating pong karapatan. Bakit po, mga kapatid? Meron po kasing sitwasyon na kung saan meron pong magme-message siya yung mga kapatid na gagawa ng mga salita na para ipoprovoke tayo. Pero alam mo, mga kapatid, kung meron kang discerning of spirit na hindi mo na dapat mapakinggan pa yan, malaya po natin silang i-block. Hindi po sinabi sa Biblia na ang mga Kristiyano nagbablock makasalanan. Wala po yan sa Biblia. Meron po tayong purpose kung bakit natin sila ayaw i-entertain. Sapagkat sabi ng Bible, layuan mo ang mga anyo ng kasamaan. Amen. Kapag tayo ba ay nag-block, mga batid, ibig sabihin masasamang Kristiyano na ba tayo? Hindi, mga batid, sapagkat gusto lang natin silang iwasan para hindi na natin, mga batid, ma-entertain ang gusto nilang sabihin. At minsan, ginagamit pa nga kapag ikaw ay na-provoke, sasagot at ika-copy-paste nila, ipo-forward. Amen? Amen. Meron ganyan, naghahanap sila ng way para makapagsalita ka ng hindi maganda at ika-copy-paste, ipo-forward. O tingnan mo, sinabi ni Pastor, may ganyan bang Pastor? Di ba ang diablo, mga kapatid, ganyan ang ugali ng diablo? Hindi ko sinasabi na yung nagsasalitang yun na diablo. Ang ugali ng diablo, mga kapatid, yung bubulong. Sinabi ba ng Panginoon na mamamatay ka pag kinain mo ang bunga na yan? Nung si Eva at Adan, mga kapatid, ay naunang nabuhay dito sa mundo, ang diablo, mga kapatid, ay inggit na inggit. Gusto ng diablo, mga kapatid, na meron siyang kasama na mapapahamak papunta doon sa impyerno. Kaya nga, ang una niyang ginagawa, sinabi pa ng Panginoon na mamamatay ka.
Nag-i-speak and tongue lang, kapatid. Sa gustong-gusto na magsabi ng lahat ng mga bagay. Diablo marites. Yan po ang ugali ng Diablo, kapatid. Yung mahilig magbulong. Tandaan natin kapag may gumagano na sa atin. In Jesus' name. Igakin natin, kapatid. Dahil kapag pumasok yan, kapatid, sa tenga natin at hindi lumabas sa kabila, papasok po yan sa ating mga puso at ipapasa din natin, kapatid, sa iba. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Mga sunod sa uso, kapatid, yung mga hindi tunay na Kristiyano, madali silang maakay ng sanlibutan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Uy, si pastor, tumatapang na. Uy, si pastor, hindi na nag-iilang. Alam niyo, mga kapatid, kung palaging binibaby namin kayo, hindi po kayo lalago. Kung palagi namin kayo iniisip, baka masaktan si sister, hindi na magsimba. Paano naman kaming mga pastor kung iilagan namin, kami ang mananagot sa ating Panginoon? Amen. Hindi kami naging pastor, mga kapatid, para lang sabihin, baka si sister hindi pa matatag, ay masasaktan, hindi na mag-church. Tingnan niyo, mga kapatid, yung mga umaalis, hindi malalago. Ngayon, galit na galit sila kapag tayo lumalago. Amen. Amen. Alam niyo, mga kapatid, one day, tandaan niyo itong oras dito, dadami po tayo, mga kapatid. Amen. Yung mainiwan dito, mga kapatid, magiging witness na tayo po ay lalago. Ngayon nga lang, mga kapatid, tingnan niyo, wala nang harang, wala nang division. Ang laki-laki ng place. Hinahanda tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa pagpaparami ng iglesia ng kanyang ubasan. Kailangan lang natin, mga kapatid, na tumibay at matutong magpuri sa ating Panginoon because your worship is essential. Amen. Your worship is essential, mga kapatid, sapagkat kapag tinaas natin ang antas ng ating pagsamba sa ating Panginoon, ang Diablo ay tumatakbo palayo sa atin. Amen. Kasi minsan, mga kapatid, kapag piling natin na hindi tayo makapagsamba, bumubulong ang Diablo, mawawalan ka ng lakas kapag ikaw ay pumalakpak ng pumalakpak. Aantokin ka rin mamaya. Bubulungan ka ng Diablo, kapaypayan ka nga, pagkatapos hindi ka makakapagposing ka rin. Alam mo, pero kapag ikaw ay mainit, magpon sa Panginoon, gising tayo, because your worship is essential. Amen. Essential means, mga kapatid, a thing that is absolutely necessary. Amen. Ang essential, ito po ay absolute na talagang kailangan ng mga totoong mananampalataya sapagkat kapag hindi ka marunong magpuri, ang Diablo, dalaigin ka pa o dalaigin ka pang magpuri. Kunyari, ang Diablo nagpupuri pero yung pala, ginugulo ka lang para hindi ka makapagpuri. Merong ganyan, mga kapatid, papasok sa church. Na-experience ko yan noong ako pa ay nasa ibang denomination, may pumapasok, mga kapatid, na mga witchcraft, mga mangkukulam, magsisimba sila doon sa church. Kunyari, sila ay nagtitirik ng kandila, pero wala naman ang totoong pagsamba nila. Amen? Ang gusto ng Panginoon, papasok tayo sa kanyang ubasan o sa kanyang iglesia na meron pong espiritu ng pagsamba at meron pong pagpapakumbaba sa ating Panginoon sapagkat iyong worship ay essential, mga kapatid. Napakahalaga ng pagsamba natin. Even you have trials and persecution sa iyong buhay, ang iyong pagsamba, mga kapatid, ay mahalaga. Amen. Hindi ka magpapagiba kahit na meron kang pagsubok. Alam niyo ba nung si Noah ay, when Noah was instructed by God to build an ark, he completely obeyed.
Nung ang Panginoon, mga kapatid, ay nagbigay ng instruction kay Noah, ang sabi ng Bible, si Noah ay kumpletong sumunod sa ating Panginoon. Walang question na nagsabi, Panginoon, bakit ako magtatayo sa tuktok ng bundok? Ng 75 barko, years. sira ulo ba ako para magtayo? Ang barko ay para sa tubig. 75. Pero hindi siya, mapatid, nag-question sa Panginoon. Ang sabi po ng Genesis chapter 5 verse 32, that Noah was 500 years old when he had his son Shem, Ham, and Japheth. 500 taon. Siguro kung meron 500 taon dito, mga kapatid, ganun na maglakad. Baka hindi na maglakad. Pero si Noah, mga kapatid, 500 years old. Meron siyang anak na 3. Si Shem, Ham, and Japheth. At ang sabi ng Biblia, siya'y nagsimula na mag-build ng ark. At nagsimulang ipangaral, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Siya po'y nag-preach na wala pong sawa, mga kapatid, na kahit na alam niya nang walang nakikinig sa kanya. Ang kanya lang pong 4, ang kanyang Tatlong anak. pamilya, na kung saan nagkaroon din ng asawa yung kanyang mga anak, at sila po ay 8. Nangaral siya, mga kapatid, ng how many years, hindi po siya nag-give up. Tayo po wala pong 6 years. 6 years pa lang, mga kapatid. Yung iba nag-give up na, bakit ang konti lang nang pumapasok sa church? Bakit kukunti lang at ang iba ay lumalabas pa, nagre-rebellious pa? Pero nung si Noah, mga kapatid, ay nangangaral, ang sabi ng Biblia, 500 years old po siya, mga kapatid, nang nangangaral, at hindi po siya nag-alinlangan sa command ng Panginoon. Then God told Noah about the flood and give him instruction to build an ark. Alam niyo ba, it took more or less 100 years ang kanyang pangangaral. 100 years. Eh wala naman sa atin dito inaabot na 100 years ngayon sa ating generation. Yung iba bonus na lang. Pero sa mga panahon natin, yung iba 60, 50, 70, nasa ilalim na po ng lupa. Pero siya po ay nangangaral bago ma-fulfill ang prophecy na ang galit ng Panginoon, mga kapatid, ay magaganap sa pagbunaw ng mundo sa pamamagitan ng baha. Amen? Nangangaral si Noah, mapatid, na hindi po siya nag-iilag na kahit na sinasabi niya, kapag hindi ka nagsisi sa iyong masamang gawa, ikaw ay paparusahan ng ating Panginoon, mamamatay ka. Ganun po sila nangangaral. May impyerno ka. Kapag hindi ka nagsisi at hindi mo binago ang iyong buhay at hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos ang iyong paglilingkod. Ganun po mangaral, mapatid, ang mga ngaral doon. Genesis 7:6 says, Noah was 600 years old when the flood water came. At 600 taon si Noah na ang baha ng tubig ay dumagsa sa ibabaw ng lupa. We can't know exactly how long, mga kapatid, Noah preached for. A good estimate is that Noah preached for 100 years before the flood. This is an act of worship to God, reveals that Noah continued to be faithful to God even after the flood. Ibig sabihin po ng flood, mga kapatid, ito po yung pagsubok. Yung baha, mga kapatid, na nagre-representa, mga kapatid, sa ating mga pain, ating mga hinanaing, mga kapatid, yung ating mga hirap sa ating buhay. Minsan tayo po ay tinatapik ng Panginoon sa ating pong mga buhay kapag tayo po ay nalalayo na sa Kanya pong presensya. Pinapaalala ng Panginoon na anak, ikaw ay nanilihis ng daan. Gusto kitang magbalik sa akin, anak, dahil kailangan ko ang iyong worship sapagkat your worship is essential.
may pagsubok na ang panahon ay malapit na kapatid. Minsan hirap na hirap silang gumawa ng arko so saan nila kukunin yung mga instruction ng Panginoon. Hallelujah. Pero hindi po siya sumuko. At nagpatuloy niyang ginawa kapatid hanggang na-accomplish ang lahat ng umad ng ating Panginoon. Habang siya'y may pagsubok kapatid, siya'y motivated pa rin mag-worship sa Panginoon because ang kanyang pong worship is essential. Amen. Hinahanap po ng Panginoon ang ating tunay na pagsamba. Amen. Alam niyo kapatid, nung na-overcome ni Noah yung 40 days and 40 nights, na habang sila po ay nasa loob ng arko, na parang akala nila nakalimutan na sila ng Panginoon. Kasi minsan akala natin kapag punong-puno tayo ng pagsubok sa ating buhay, akala natin iniwan na tayo ng Lord. Pero kung tayo po kapatid ay motivated mag-worship sa Panginoon, kahit na feeling natin, akala natin wala ang Lord sa buhay natin, mag-worship ka lang kapatid sa Kanya, nararamdaman mo na pagdating ng panahon ang kalakasan mo. Alam niyo, nung natapos yung pagsubok ni Noah, kapatid, nagbigay siya ng isang senyales kung paano niya malalaman na tapos na yung pagsubok na baha. Nagbukas ng bintana at nagpakawala ng unang ibon, kapatid, para malaman kung ang ibon ay makakabalik. At hindi pa rin nakabalik. At ang sabi ni Noah, mag-worship pa rin ako sa iyo, Panginoon. Sapagkat alam ko na hindi mo kami iiwan o pababayaan. At dumating ulit ang ilang panahon, siya po'y nagpakawala ulit ng pangalawa. At pagdako kapatid ng kanyang testing doon sa kalapati na yun o uwak o anumang klaseng ibon na yun kapatid, yung ibon nakabalik. Meron pong daladalang dahon. Ibig sabihin, isenyales na kapatid, natapos na yung baha. Natapos na yung pagsubok nila kapatid. Sapagkat ang nilang pagsamba kapatid ay narinig ng ating Panginoon. At alam nyo, ang unang ginawa ni Noah, pagkatapos ng baha, sila po ay bumaba. Wala po siyang unang ibang ginawa kundi gumawa ng altar of worship. Gumawa siya kapatid ng isang place kapatid na kung saan iaalay niya sa Panginoon ang pinakamataba kapatid o pinakamagandang pagsamba, pag-aalay sa Panginoon. Kaya kapatid, alam mo ang nararamdaman ng Panginoon. Sabi ng Biblia na amoy ng Panginoon ang napakabangong samyo o napakabangong usok na pag-aalay niya sapagkat ibinigay ni Noah ang pinakamataas na pag-aalay niya. Don't close the art of worship. Don't close the art of your worship. Ibig sabihin, huwag natin isarado ang ating pag-aalay ng pagsamba sa Panginoon. Huwag natin pigilin ang ating pagpupuri. Kasi kung ating pong pinipigil ang ating pagsamba sa Panginoon, alam nyo, nag-degrade ang ating Panginoon. Kung feel mo at ramdam mo na kapatid ang kanyang presensya, pakawalan mo lang yan. Let it flow kapatid. Kung nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon, mag-response ka, magsabi ka ng praise the Lord. Magpalakpak ka kapatid dahil ang iyong pagsamba ay mahalaga. Your worship is essential. Psalms 95 verse 6. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kapatid, tayo sumamba na mayroon pong pagpapakumbaba. Bow down, kapatid. Kaya nga pag mayroon pong mga word na pinupuri, sinasamba kita, mapapanood niyo sa mga ibang church, talagang nagbabaw sila. Pero hindi lang nila binabaw yung mga kapatid na para ipakita sila nagbabaw. Ginagawa nila yun kasi nararamdaman nila kapatid yung tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Kaya mapapansin yung kapatid, yung mga tunay na apostoliko, hindi sila mapakali kapag hindi sila makapagpuri sa Lord. Hindi sila makapag-antay ng darating na linggo. Sana ang linggo ay naroon na sapagkat sabik na sabik sila na makasama ang kanilang mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Amen. Dapat maramdaman natin yung ganong excitement kapatid na sana linggo na
makikita ko na si brother, si sister, kung paano siya mag-worship, masihigitan ko pa yung kanyang pag-worship sapagkat your worship is essential. Hallelujah, Jesus. Amen. Nararamdaman ko kasi yung presensya ng Panginoon, kaya ngayon gusto ko nang isigaw. Isigaw yung tunay na malayang mga ngaral, mapatid, sapagkat maraming panahon na tayo po, mapatid, ay kinakalian ng kaaway, na iniisip ng kaaway o pinapaisip ng kaaway. Pag ikaw ay sumigaw, may pulis na papasok sa iyong place. Natapos. Pero hindi natin napapansin, mapatid, hindi lang pulis ang papasok sa ating place. Marami na pong pumasok na pulis sa ating church. Anong klaseng pulis? Sila po yung nagbabantay kung paano magkakamali ang pastor. Sila po yung pulis na nagbabantay kung paano magkakamali si sister. Kung ano ang gagawin ni sister, magiging kaaway ko si sister, ang buong church kaaway ko rin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kailangan natin, mapatid, na kumain ng salita ng Panginoon para maging equipped tayo at hindi tayo basta-basta magigiba. Dahil kung hindi natin papatibayin, papalakasin ang ating spiritual life, makarinig lang tayo ng konting correction, ayoko na dyan. Napakahigpit ng mga pangangaral dyan. Doon na lang ako sa maluwag at malaya. Pwede kong gawin ang lahat ng gusto kong gawin. Pero alam nyo, merong danger, mapatid, sa hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon, meron pong pagpapalo. Kung meron pong pagpapala sa mga naglilingkod, mga tapat sa Panginoon, meron din pong pagpapalo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Bisan masakit ang salita ng Panginoon, pero alam niyo, mapatid, ang salita ng Panginoon naglilinis sa mga totoong gustong magsama. Hallelujah. Huwag tayong mag-give up, mapatid. Ano mang bulong ng kaaway, bulong yan ng kaaway. Tandaan natin, mapatid, yung unang first love mo sa Panginoon, nang una tayong nakakilala sa Lord, hindi natin pinapakinggan yung mga bulong ng kaaway. Di ba? Kahit anong marinig nyo, ganyan sa church, maraming marites, hindi pa rin tayo nawawala sa church. Di ba? Amen. Alam nyo, yung mga nagbubulong ng mga masasama sa atin, darating ang time kapag tayo ay nakikiayon sa kanila. Kapag tayo na rin ay wala, sila rin ay pagbubulong-bulungan tayo. Amen? Kung ano yung sinabi natin sa kanila noon, kasama na natin sila, tatawanan tayo, o di ba kinain mo yung sinabi mo? Amen? Pero kung hindi natin ina-entertain, kaya nga, nakaka-bless yung mga napapasama doon sa mga rebellious, pero nire-rebuke nila yung mga salita. Amen. Ayaw namin makialam sa mga ganyang salita. Hindi kami agree dyan. Amen. Di ba? Sila ay matatahimik na. Pero kung tayo man mismo, mapatid, ay naroon sa lugar at pinag-uusapan, ginagawa pang pulutan si pastor, at sabihin nung iba, ganyan ang pastor nyo, nagbablak. Amen? Hindi lang naman ako ang nagbablock ng pastor, marami pong pastor ang nagbablock kasi ayaw na nilang i-entertain yung mga salita na hindi makakabuti. Sapagkat alam nyo, kapag sila ay nag-text, ipoprovoke lang tayo mapalib na mag-reply sa kanila. At yung i-reply mo kapag masama ng loob mo, makakapagsalita ka ng hindi maganda, yun po yung kanilang isi-save. At pagkatapos nakapagsalita ka ng save, sira ka ng mapatid sa neighborhood. At sasabihin, meron ba ganyang Kristiyano nagsasalita ng mga masasamang salita? Kaya mapapansin niyo, mapatid, yung mga hindi totoong nagbo-worship si Lord, yung mga wala, mapatid, wala naman dito, mapatid, yung mga nasa labas, sila po yung nagsasalita ng mga bad words. Alam niyo ba yung mga puto seko, puto maya? Kayang-kaya nilang sabihin yan, mapatid. Kasi kapag ikaw ay sinasalitaan ng ganon, ibig sabihin gusto nilang magsalita rin ng ganon.
Pero huwag tayong papayag mga kapatid sapagkat iba tayo sa kanila. Tayo po ay mga tunay na apostoliko, mga Kristiyano mga kapatid. Hindi tayo magpapatalo sapagkat ang laban natin, laban ng Panginoon. Minsan, pag tayo po nakagawa ng mga mali sa ating alam nyo, ang una nating nararamdaman, hindi tayo makapagpalakpak sa Lord. Amen. Guilty. Tama. Minsan, hindi po ako exempted doon mga kapatid kahit pastor ako. Kapag parang akala natin mga kapatid, nagkamali tayo, di ba ang hirap magpalakpak? Amen. Ang hirap lumapit sa Panginoon, hindi na lang ako lalapit sa iyo, Panginoon, kasi nagkamali ako, Panginoon. Ayoko munang sumamba sa iyo kasi I'm not worthy. Pero yan po, alam niyo, bulong ng kaaway. Kapag ikaw ay nag-worship sa Panginoon, sapagkat ang worship ay essential, unti-unti kang malilift up. At maramdaman muli ang presensya ng Panginoon. Ikaw na pala, makakalaki mo, lumutuhan ka. Nagpapasalamat ka, thank you Lord. Pinatawad mo muli ako at ako ay malaya na nakikipag-usap sa iyo. Ang pagpapanalangin, kapatid, o prayer is a one-way communication with God. Amen. Ang ating pong spirit being ay nakikiconnect sa Spirit of God. Hindi po pwedeng mag-pray ang ating flesh kasi kapag ang flesh mo nag-pray, Lord, bigyan mo ng pagkain. Gusto ko lechon, Panginoon. Gusto ko ng maraming pera, Panginoon. Dahil gusto ko pakainin ang aking flesh. Ganyan po ang ating prayer. Pero kung ang ating spiritual life, kapatid, ang nagpe-pray, Lord, pag-initin mo ang aking pananampalataya, gusto ko rin, Panginoon, mag-worship sa iyo na hindi naghihilag sa kanila. Gusto ko, itataas ko ang pangalan mo na hindi ako matatakot, napapansinin ako na, si sister, papalakpak pa, pero pag nasa labas, mas mahaba pa ang dila sa pagpalakpak. Amen? Huwag po natin pansinin yan sapagkat puro bulong lang yan ang aaway. Pero kapag ikaw ay na-motivate, kapatid, na kahit na marami kang kamalian, wala namang perfecto, kapatid. Amen. Walang perfecto. Na kahit na tayo nagkakasala, kapatid, pero kapag itinransfer mo, tinranspose mo ang iyong sarili na mag-worship kahit na makasalanan ka, hindi mang ibig sabihin na magkasala na kayo magkasala. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit nagkamali ka, mag-worship ka sa Panginoon, papatawarin ka ng Panginoon, at ikaw ay lalakas, mga kapatid, at hindi ka na muling magkakasala. Kasi mga kapatid, minsan nakala natin kapag nagkamali na tayo, hindi na tayo makalapit sa Lord. Guilty na tayo. Ayoko muna pumalakpak. Kaya nga mapapansin nyo, mga kapatid, kapag tayo po ay nagkamali sa Lord, hindi tayo makakapalakpak. Para tayong nahihiya. Pero simulan mo, mga kapatid, mag-worship. Buray mo sa isip mo, nagkamali ako ngayon. Magpalakpak ka, mga kapatid, sambahin mo ang Panginoon. Hallelujah! Magugulat ka. Ramdam mo na rin ang kanyang presensya. Amen. Don't serve God by feelings. Ito po yung lagi kong natatandaan na pag-preaching ng ating pong pastor sa Pilipinas, Pastor Vicar. Huwag tayong sasamba sa Panginoon sa pamagitan ng feelings. Minsan kasi pag hindi na tayo na-revive, wala yata ang Panginoon sa akin. Hindi na tayo nakapag-pray, hindi na natin na-receive ang Holy Spirit sa araw na yun. Parang malayo ang Lord. Pero ang sabi ng ating pastor, don't serve by feelings. Serve God by worshiping. Hallelujah. Sabi nga ng Psalms 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras, kapatid. Napakagandang verse ito. At ang sabi ng Biblia, His praise shall continually be in my mouth. Lalabas lagi sa ating mga lambi, purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos, siya'y mabuti. Purihin ng Diyos. Puro ganyan po ang lalabas sa ating bibig, kapatid. Hindi na po tayo makakaisip na magmamarites pa. Huwag po natin, mga kapatid, hallelujah, itataas ang mga problema, lalo na sa ating mga kapatiran, na parang lagi natin pinagmamalaki si ganito o ganoon.
Pero kung hindi natin mag-magnify ang mga problema, hindi na po yan tataas pa. Sapagkat kapag pinalitan mo ang istorya, alam mo ba, ang ganda ng service namin nung first Sunday doon sa bagong place of worship ng FPCI. Kami ay nag-worship ka lang, nakausip na kami ng Holy Spirit, nalipag na ang iba, napalakas na. Kahit na anong gawa ng kaaway sa bahay pa lang, pigilan ng iba na makapunta sa church. Pagpasok pa lang ng church, ginugulo na. Pero hindi nagtatagumpay ang kaaway doon. Dahil ang mga naroon ay marunong mag-worship ng Panginoon. Dahil alam nila ang kanilang pagsamba ay mahalaga. Amen? When hope tested, he proves his faithfulness. Alam niyo ba si Hope, ilang beses na natin na-topic to, anong oras na ba si Sister Juliet? Ilang oras pa ako? Isang oras. 1:20. Bigyan niyo pa ako ng 1:20 at saka 2 hours. Praise the Lord, joke lang yun. When Job tested, he proved his faithfulness. Sinubok si Hope, mga kapatid, alam niyo ba, sa langit may conference din. Kung dito sa ating mga organization may general conference, mayroong maraming iba't ibang gawain, lalo na sa Pilipinas, general conference. Sa langit, mga kapatid, nagkakaroon sila ng conference, ang ating Panginoon, pati ang mga anghel. Alam niyo ba, minsan, si Satan, dahil siya manayang akyat panahog sa langit at nagsusumbong siya sa Panginoon, alam mo, si brother, kunyari lang yan nagsiserve sa'yo. Pagka hindi mo na yung pinagpala, hindi ka na napupurihin. Alam mo, si sister, nagpupuri lang yan kasi naandyan lang yung gusto niyang makita na sister. Pero mga kapatid, sabi ni Satan sa Panginoon, at sabi ng Lord pala kay Satan, nakita mo ba ang aking servant na si Job? At pinagmamalaki ng Panginoon dahil si Satan ay alam ng Panginoon, taga-sumbong siya, taga-sira siya. Ang sabi ng Panginoon, walang sinuman sa lupa ang kasing tapat at kasing buti niya. Amen. Malaki ang tiwala ng Panginoon kay Job. Sabi niya, he worshiped me and he is careful not to do anything evil. Siya ay sumasamba sa akin at siya ay ingat na makagawa ng mga masasamang bagay. Alam niyo, ang diablo talagang tusok. Alam niyo ang sagot ni Satan? Sasambahin ka ba ni Job kung wala na siyang makukuhang pagpapala sa iyo? Parang china-challenge niya ang Panginoon. Talagang tusok. Gusto niya pang isahan ang ating Panginoon. Gusto niyang pahirapan si Job. Kung totoong maglilingkod siya at sasambahin ka pa rin, sabi ng diablo sa Panginoon, alisan mo siya ng pagpapala. Alisin mo ang lahat ng mga essential. Alisin mo lahat ng mga mahalaga sa Kanya. Tingnan natin kung sasambahin ka ba ni Job. Dahil mapatid, malaki ang tiwala ng Panginoon kay Job dahil alam niyang tapat ito, mapatid, sa Kanya. Sabi niya, sige, gawin mo ang nais mo. Pero merong isang bagay na huwag mong gagawin. Huwag mong kunin ang kanyang buhay. At ito na bang diablo, mapatid? Yes! Mapapahirapan ko na ang tapat sa iyo. At ang una niyang ginawa, mapatid, takbo siya, iniwan niya agad ang Panginoon. Ang bilis. Mas mabilis pa sa isang iglap at sabi niya, una kong gagawin, papahirapan kita. Sisirain ko ang mga kayamanan mo. Aalisin ko ang mga ari-arian mo. Papatayin ko ang mga hayop mo. At susunugin ko ang iyong mga kayamanan. At nagawa ang mapatid ng diablo. At si Job, mapatid, ay nanlumo. Pero kahit nanlulumo si Job, mapatid, he is motivated, mapatid. Siya po ay nag-worship pa rin sa Panginoon. At habang siya po ay nag-worship, purihin ka, Panginoon.
Hindi niya po mga kapatid sinasabi, bakit po Panginoon? Huwag tayong magsasabi ng bakit sa Panginoon kapag meron kang pagsubok. Sapagkat hindi po natin dapat kino-complain o kini-question ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Nawala ang ari-arian ni Job, mga kapatid. At hindi pa nakontento, mga kapatid, dahil alam ng diablo, nagpupuri pa rin si Job. Sabi niya, tingnan ko nga kung magpupuri pa ito. Patayin ko ang iyong mga anak. Pinakain, nilason, kapatid, iba't ibang bahay ang kanyang mga anak, unang anak namatay. At may nag-report na mga alipin sa amin ng alipin, Panginoon, kasi ang tawag sa mga mayayaman noon, Panginoon, pero mali, small letter lang ng Panginoon. Tandaan natin yung small letter, pag Panginoon, tumutukoy sa mga tao. Pag big letter na Panginoon, tumutukoy po sa Panginoon ng Panginoon. Kaya merong Panginoon ng Panginoon, merong Diyos ng mga Diyos, merong hari ng mga hari. Kaya pagka sinabi mong Panginoon, puro kapital. Tapos yung na mga hari, ibig sabihin maliliit na hari. Everyone say praise the Lord. Praise the Lord. Habang mga kapatid nag-uulat yung unang alipin, Panginoon, huwag po kayong mabibigla. Ang iyo pong anak ay namatay. At nanlumo, mga kapatid, muli si Job, purihin ka, Panginoon. Hindi niya na naman sinabi, bakit Panginoon? At hindi pa natatapos, mga kapatid, na siya'y manlumo, may dumating na naman pangalawa. Panginoon, gusto ko pong iulat, namatay ang iyong anak, pangalawang anak. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Na habang siya ay umiiyak, mga kapatid, laging bukang bibig niya, mga kapatid, I praise the Lord. Hindi niya sinabi, bakit po, Panginoon? Bakit po, Panginoon, mangyayari yan? Naging tapat naman ako. Wala pong ganoon sinabi sa Biblia. At sunod-sunod, may sumunod, Panginoon, gusto ko pong iulat, namatay rin po ang iyong anak. Sila po'y sama-sama na nagre-report, kapatid. Kung tayo po, mangyari sa atin yan, baka isa pa lang, tayo ay halos mababaliw na. Sinisisi na natin ang Panginoon. Alam niyo ba ang sekreto kung bakit hindi, kapatid, nagre-react si Job na nagagalit o nagsusumba sa Lord? Kasi marunong siyang mag-worship sa Panginoon. Marunong siyang, kapatid, mag-pray, marunong siyang magsamba sapagkat alam niya ang ginagawa ng Panginoon ay mayroon pong dahilan. At hindi pa rin nakontento ang diablo at sabi niya, bakit ganun? Hindi pa rin sinusumpa ni Job ang Panginoon. Pinatay ko na ang mga anak niya. Sinira ko na ang ari-arian. Tingnan natin kung tatagal pa si Job. Binigyan ng sakit, mga kapatid. Mula ulo hanggang paa, binigyan ng mga malalaking bukol, mga kapatid, na nagnananak, mga kapatid, na isang nanak pa lang, mga kapatid, sa katawan natin, di ba maglakad na tayo, magtatrangkaso na tayo. Pero ang sabi ng Bible, mula ulo, lahat ng parte ng katawan hanggang paa, meron po siyang bukol. At pangiti-ngiti siguro ang diablo. Tingnan natin kung sasambahin mo pa ang Lord. Tahimik lang si Job, kapatid, nakaupo. Nananalangin. Dumating yung kanyang mga friendship. Yung mga kaibigan niya na akala niya yun yung magiging kahit sa kanya. Nilapitan siya. Job, baka may ginawa kang kasalanan sa Panginoon. Baka hindi ka naging tapat sa Panginoon, Job. Kaya pinaparusahan ka ng Panginoon. Ganun ba ang sinabi ng kanyang mga kabarkada? Kaya minsan yung mga friendship natin na hindi talaga naunawaan ang kalooban ng Lord, ganyan ang sasabihin. Baka makasalanan ako, kaya nagaganyan ang buhay mo. Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid, tinuri pa rin ni Job ang Panginoon. Sabi niya, hubad akong lumabas sa mundo. Hubad din akong aalis dito. Purihin ang Panginoon. Biro niyo, mga kapatid, maraming pagsubok, maraming problema, pero ang lumalabas sa kanyang bibig, purihin ang Panginoon. Hallelujah! At hindi na nakatikis, kapatid, pati ang kanyang asawa. Meron pong dalawang version kasi dito yung
yung asawa niya. Ang sabi ng kanyang asawa, magpapatuloy ka ba bang sambahin ng Diyos mo? Talikuran mo ng Diyos mo, pinapahirapan ka niya. Biruin mo, ang mararamdaman ng asawa, imbis na ma-encourage, madi-discourage pa. Pero dahil si Hope, kapatid, mataas ang pananampalataya niya sa Panginoon, hindi niya pinapakinggan yung mga negative na naririnig niya. Amen. Meron din ibang angle na nagsasabi dahil nasabi ng kanyang asawa yun dahil awang-awa na siya sa kanyang asawa. Kaya nasabi yun out of pagkaawa, magpapatuloy ka pa bang sasamba sa Panginoon mo? Pero ang isang point doon, kapatid, ay pati ang mahal niya sa buhay na nag-isang expected na yun ang mag-encourage sa kanya, hindi po siya naka-receive ng encouragement. But hope remains faithful, kapatid. 1:30. Job said, yun nga, hubad akong dumating, hubad akong aalis sa mundo, purihin ang Panginoon. Minsan nakala natin last hope na parang pinagbagsakan na tayo, kapatid, ng langit at lupa. Nagpapanik na tayo, wala namang ginagawa ang Panginoon sa atin. Bakit pa ako maglilingkod sa Kanya? Pero hindi natin alam, one day meron po tayong pagpapala sa Panginoon kapag nanatili kang tapat na naglilingkod sa Kanya, kapatid. Hindi tayo iwan o papabayaan ng Panginoon. Because your worship is essential. Don't hold your worship. If you doesn't want to hold your blessing, ibig sabihin, kapatid, kung ayaw mong mawala ang iyong pagpapala, continue and start worship the Lord even the trials come. Huwag kang hihinto, kapatid, na magsamba sa Panginoon kahit pasimba-simba pa. Nakikipag-away ka naman. Huwag mong entertainin yun. Sapagat bulong lang ng kaaway yun. Kapag ikaw ay nagpatuloy magsamba sa Panginoon, mawawala na yun sa iyong pakiramdam na yung isipan sapagat bulong lang yun ng kaaway. Palafakan natin ang Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Your worship is essential. Ang iyong pagsamba ay mahalaga. It is contagious. Nakakahawa, kapatid, ang mga Kristiyano. Malakas mo malakpak sa Panginoon. Kapag pumapalakpak ka, pati yung hindi marunong pumalakpak, pumapalakpak ka rin. Amen. Alam niyo ba si Paul and Silas, yung buhay nila, kapatid, sabi ng Biblia, sila po'y pinersecute, ikinulong sila, kapatid. Ang ginawa nila, nag-praise and worship sila sa kulungan, kapatid. At ang sabi ng Bible, pati yung mga prisoner na kasama nila, na-influensyahan mag-worship. At ang nangyari sa kanilang pag-worship, kapatid, nagiba ang paligid. At sabi ng Bible, nabuksan ang mga pintuan at sila po ay nakalaya. Acts 16:25-26. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. And the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. And immediately all the doors were open and everyone's bond were loose. Sa pagpupuri at pagsamba nila, kapatid, sabi ng Bible, nagkaroon ng lindol. Habang sila po ay nag-worship, yung foundation o yung mga pundasyon ng kulungan, nasira at nabuksan ng pintuan. At ang sabi ng Bible, all one's bond, every bonds were loose. Yung mga tali, kapatid, nakalaya sila. Because habang sila ay nagpupuri, kapatid, meron pong kumikilos, meron pong nangyayari sa iyong sitwasyon. When you worship God, many things happen. It can change every situation. Minsan nakala natin, bakit wala namang pagbabago? Magpatuloy lang tayong mag-worship, kapatid. Alam niyo ang mga nangyayari, problem can be solved.
Ang mga mahihina, kapatid, lumalakas. Ang mga tapat sa Panginoon, lalong nagtatapat sa Panginoon. Because your worship is essential. Tatayo po tayo lahat, mga kapatid. Mga kapatid, gawin natin tunay